Ito ang pinakauna mong pwedeng makuhang monetization tool. Sa ngayon guys, meron ng 354,000 followers ang ating Facebook page. Pwede mo ring bisitahin ang ating Facebook page kung hindi ka pa nakafollow para lagi kang updated sa mga ganap din natin sa Facebook. Paano nga ba maging isang content creator at kumita sa Facebook? Ang pinakaunang dapat nating gawin ay i-turn on ang professional mode sa ating profile or sa ating personal account. I-open nyo lang guys yung inyong profile. Pagkatapos, may makikita kayo dyaang tatlong dots. Pindutin nyo yung tatlong dots, and then, dyan sa screen, sa may bandang ibaba, makikita nyo yung turn on professional mode. Pipindutin nyo yung turn on professional mode. Yung nakikita nyo sa screen, kaya turn off ang nakalagay dyan dahil naka-turn on na yung professional mode ko. Okay? Pag nakita nyo yung turn on professional mode, pindutin nyo yan. Huwag niyong pipindutin yan ng paulit-ulit. Isang beses lang yan dapat pipindutin. Pagkatapos niyong ma-turn on yung professional mode, magkakaroon na kayo guys ng professional dashboard. Diyan sa loob ng dashboard, diyan nyo makikita yung mga tools, no, na binibigay ni Facebook or ni Meta sa mga content creators. Diyan natin ngayon makikita yung monetization tools o yung mga ways or paraan kung paano tayo kikita dito sa Facebook bilang isang content creator. Kung ayaw mo namang gamitin yung profile or yung personal account mo para i-monetize, pwede ka namang gumawa ng page. Pupunta ka sa iyong profile, pipindutin mo yung menu. Sa loob ng menu, hanapin mo yung pages. Diyan sa loob ng pages, makikita mo sa bandang itaas ng screen yung create page. Ate Angela, ano naman ang mas magandang gamitin? Profile or page? Ang advantage kasi guys ng profile or ng personal account, kapag yan ang ginamit mo na i-monetize sa Facebook, automatic yung mga friends mo dyan ay magiging followers mo. For example, marami kang friends. Example, meron kang 2,000 friends. Automatic yung 2,000 friends mo na yan ay mako-convert yan as followers. Okay? Unlike dito sa Facebook page, magi-start ka talaga sa zero. Kailangan mo pang i-invite yung friends and family mo na i-follow itong page mo para maging followers mo sila. So kapag na-turn on na natin yung professional mode sa ating profile, magkakaroon na tayo ng professional dashboard. Sa loob ng professional dashboard, nandyan yung iba't ibang klase ng tools. Diyan natin makikita yung monetization tools. Yaan yung mga ways, mga paraan kung paano tayo bilang isang content creator na kikita sa Facebook. So, ano-ano nga ba yung mga monetization tools na binibigay ni Facebook or ni Meta para sa mga content creators? Nandyan yung stars, ads on Reels, in-stream ads, bonuses, at subscriptions. Bawat monetization tools na yan ay may iba't ibang eligibility requirements. Umpisahan muna natin guys sa stars. Ito kasing stars ang may pinakamadaling eligibility requirements. Ito ang pinakauna mong pwedeng makuhang monetization tool. So, ano ba ang mga requirements para ma-monetize ka sa stars? Number 1 is dapat magkaroon ka ng at least 500 followers sa loob ng 30 days. At dapat na nagpa-follow tayo sa partner monetization policies, content monetization policies, at community standards ni Meta. Paano ang kitaan sa stars? Ang isang content creator ay pwedeng mabigyan or makatanggap ng stars sa bawat content niya sa Facebook. Pwede itong text post, photo post, reels videos, long-form videos, at live videos. Sa bawat isang star na matatanggap ng isang content creator, ang kita niya dyan ay $0.01 US. For example, ang isang content creator ay nakatanggap ng 100 stars. So, ang computation ay 100 times
$0.01. So, yan ang kita niya sa stars. Dito na tayo guys sa pangalawang monetization tool na binibigay ni Meta sa mga content creators. At ito nga ang Ads on Reels. Ang Ads on Reels guys ay invitation only program ni Meta para sa mga eligible content creators. Kapag ikaw naman ay eligible na at ma-meet mo ang lahat ng mga requirements, makakatanggap ka naman ng notification galing kay Meta na pwede mo nang iset up ang iyong Ads on Reels para malagyan na ni Meta o ni Facebook yung mga eligible Reels mo ng ads. Ang kita naman sa Ads on Reels ay depende sa performance ng Reels videos. Kung marami ang nag-engage, kung marami ang plays, marami ang views ng video, mas malaki ang pwedeng kitain ng content creator. Yung Ads on Reels guys, ito yung mga ads or yung mga overlay ads na makikita natin sa ibaba ng ating Reels videos. Number 3 monetization tool is in-stream ads. Ito guys, yung mga ads na nakikita natin sa mga long form videos. So, may tatlong klase ng in-stream ads. Number 1 is yung tinatawag na pre-roll ads. Ito yung mga ads na makikita natin bago pa magsimula yung video. Number 2 is yung mid-roll ads. Ito yung nasa kalagitnaan ng video na mag-a-appear na ads. Number 3 is yung post-roll ads. Ito yung mga ads pagkatapos panoorin yung video. Para ma-monetize ka sa in-stream ads or para malagyan ni Meta yung mga long-form videos mo ng in-stream ads, dapat na maging eligible ka muna. Ano ba ang mga requirements? Number 1, dapat at least meron ka ng 5,000 followers. Number 2, dapat at least meron kang 60,000 minutes of views sa loob ng 60 days. Ang ibig sabihin, dapat ang total ng views mo sa mga videos mo ay meron ng 60,000 minutes sa loob ng 60 days. Paano naman ang kitaan sa in-stream ads? Depende ang kita or laki ng kita sa performance ng mga videos. Kung mataas ang engagement ng mga videos, marami ang nag-play, marami ang views, mas malaki ang pwedeng kitain sa in-stream ads. Number 4 monetization tool is bonuses or yung tinatawag na performance bonus program. Ang performance bonus program ay invitation-only program para sa mga eligible content creators. Kung ikaw ay eligible na, pwede ka nang ma-invite ni Meta dito sa kanyang performance bonus program na kung saan makaka-earn ka ng extra dollars o mga bonuses na ino-offer niya within a certain period of time. Ang kasali sa performance bonus program ay yung mga text post natin, mga photo post, long form videos, at live videos. Hindi kasali dito yung Reels at Stories. Ang kitaan sa performance bonus program ay depende sa performance ng mga content. Kung mataas ang engagement, kung maraming plays, marami ang views ng mga videos, within a certain period of time, marireceive niya yung bonus na in-offer ni Meta. Number 5 monetization tool is subscriptions. Ang subscriptions ay monthly payment ng mga subscribers ng isang content creator sa Facebook. Ang amount ng subscriptions ay nakadepende kung magkano ang isi-set up ng content creator. Pwedeng magbabayad ang mga subscribers ng 100 pesos monthly, 200 pesos monthly. Ang kapalit naman nito guys ay yung mga incentives or mga perks na pwedeng ibigay ng isang content creator sa kanyang mga subscribers. For example, pwede niyang bigyan yung mga subscribers niya or pwede siyang gumawa ng mga exclusive videos para lang sa mga subscribers niya or pwede siyang mag-live para lang sa mga subscribers niya.
Or pwede siyang magbigay ng discount sa mga products na ino-offer niya sa Facebook. O kaya naman kahit yung simpleng shoutout lang kapag nagle-live siya or sa mga videos niya. Paano naman kumikita ang content creator sa subscriptions? Sa amount ng subscriptions, guys, sa isang buwan, example, may certain percentage ang mapupunta sa content creator at may certain percentage din ang mapupunta kay Meta. Kung maraming subscribers ang isang content creator, malaki rin talaga ang pwede niyang kitain. Meron pang isang monetization tool. Ito ang tinatawag na brand partnership or paid partnership. Ang isang content creator ay makikipag-partner sa isang brand. Etong content creator, gagawan niya ng content etong brand na ito at itatag niya etong brand na ito sa kanyang content. Ito namang brand na ito ay i-compensate niya or babayaran niya itong content creator sa paggawa ng content. So, pwedeng i-compensate niya or bayaran niya itong content creator ng pera o kaya naman ng mismong products or services na ino-offer niya. I hope guys, marami kayong natutunan sa napakahabang video natin today. Kahit pa nakakapagod talagang record ng video guys, lalo na yung ganitong napakahabang video at kahit na mamaos na ako, gusto ko talagang maturuan kayo dahil alam ko marami talaga ang nag-aspire na maging isang content creator or vlogger sa Facebook. Kaya lang hindi nila alam kung ano yung unang gagawin para makapagsimula. Kaya rin ginawa ko itong video na to kahit medyo mahirap dahil nga mahaba. Dahil gusto ko talagang matuto kayo guys at i-share ko sa inyo yung experience ko at yung mga nalalaman ko bilang matagal na ring content creator sa Facebook. So, ang tanging gagawin nyo na lang pagkatapos nyo mapanood itong video natin ay iti-turn on nyo yung professional mode nyo kung profile ang gagamitin nyo or magkikreate kayo ng page. At magsimula na kayong mag-create ng quality content. Okay? At maging consistent lang talaga sa pagko-content araw-araw. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page, Angela De Feo, para updated ka rin sa mga ganap natin sa Facebook. At huwag rin kalimutang i-like ang video na to at i-share. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe para lagi ka ring updated kung may bago tayong videos or tutorials dito sa YouTube. Thank you for watching guys! Bye!